Totoong humahadlang sa kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co. Abay natukoy na ng publiko. Totoo nga ba ang mga lumalabas sa balitang ito? Yan ang pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Muli pong naging sentro ng usapan na sa mundo ng showbiz at social media ang pangalan ni Bea Alonzo matapos lumutang ang mga spekulasyon kaugnay sa umano'y naudlot at napigilang kasal ng negosyanteng si Vincent Co. At ang balitang ito ay mabilis na kumalat online matapos ilabas ng ilang entertainment at news platform ang ulat hinggil sa hindi umano'y problema sa relasyon ng dalawa. Partikular na ang aligasyong may kinalaman umano rito ang management at mga taong malapit sa aktres. Ayon pa sa mga ulat, usap-usapan na may tensyon sa pagitan ng magkabilang kampo dahil sa issue ng prenuptial agreement or prenup. Sa ilang entertainment reports, sinasabing hindi lamang simpleng usapin ng pera o legal na dokumento ang naging dahilan ng umano hindi pagkakaunawaan, kundi pati na rin ang impluwensya ng ilang taong nakapaligid sa aktres. So narito po ang report neto pong si Mr. Ogie Diaz sa kanyang showbiz channel. Pakinggan natin ito. Ito na nga Mamaloy, hanggang ngayon ay pinag-uusapan kung tuloy ba o tuluyan ng kinansel ng kasalan na dapat ay May 16 na gaganapin sa Spain. Wala pa rin naririnig mula sa engaged couple na sina Bea Alonzo at Vincent Co. Ang bilyonaryong may-ari ng biggest chain ng supermarket. Nauna na rito yung naglabasan na ang mga larawan kung saan ang pamilya ni Bea ay nasa airport na at patungo na ng Spain. Ganon din ang best friend ni Bea na si Dimple Surmana ay palipad na rin sa Spain. Kaya nagko-conclude pa rin ng marami na baka tuloy nga ang kasal. Pero nahihiwagaan lang ang mga tao dahil ayun na nga, wala pa rin naririnig na paglilinaw mula sa couple. Heto't nakakuha naman tayo ng screenshot. Dalawang magkaibang mensahe ito. Yung isa galing sa management di umano ni Bea and we quote, "Hi, I'm messaging on behalf of Bea. We sincerely apologize for the sudden notice but unfortunately, the wedding has been canceled. We understand that many of you made time, effort, and arrangements to celebrate this special day with them and we are truly sorry for the inconvenience and disappointment this may cause. Bea is currently on a flight right now but she will personally reach out and message everyone as soon as she lands. We kindly ask for your understanding and prayers for her during this difficult time. Thank you so much for your understanding." Ano ba yan? Habang ito namang susunod ay galing sa wedding coordinator and we quote, "Hi everyone, we would like to let you know that Bea and Vincent's wedding has been postponed to a later date. We will share updated details with you as soon as they become available. Thank you very much for your understanding and continued support." So nakakalito talaga kung alin dito ang paniniwalaan mo, hindi ba? Ayon pa sa ating source, ang tanong sa atin bakit daw kailangan makialam ng management ni Bea sa personal na buhay ni Bea na wala naman itong kinalaman sa karir ni Bea. Correct. Na dapat karir lang daw ang hawakan ng management. Bakit daw marunong pa ang management ni Bea sa desisyon ng couple? Bakit daw ito pang management ni Bea ang dapat mag-announce sa canceled na ang kasal? Kayo ang dapat daw paniwalaan ay yung mensahe ng wedding coordinator. Tanong ng aming source, bakit daw hinahayaan ni Bea ang panghihimasok ng management niya sa personal niyang buhay? Ano raw ang sinasabi nitong di pumirma sa prenup si Bea noong pa raw nagpirma ng dalawa at wala namang naging problema. Alam nyo, yan ang mga tanong na hindi para kami ang sumagot, kundi ang management ni Bea o kahit nung kampo ni Vincent. Mag-aabang na lang tayo ng latest update, okay? Yun. So, yun po yung ilan sa mga balitang inilabas po ni Mr. Ogie Diaz patungkol po sa canceled na kasal nitong si Miss Bea Alonzo and Mr. Vincent Co. Kasi if you remember, isa sa mga balitang kumalat nga ay patungkol daw dun sa prenup. Pero base po dun sa news is nagkapirmahan na bago pa man dumating yun. Matagal na ang sinusubaybayan ng publiko ang love life ni Bea Alonzo bilang isa sa pinakasikat at pinakatagumpay na aktres sa Pilipinas. Natural lamang na maging interesado ang mga tao sa kanyang personal na buhay. Matapos ang hiwalayan nila noon ni Dominic Roque, marami ang
nagtataka kung sino ang susunod na lalaking magpapatibok muli ng kanyang puso. Nang magsimulang maiugnay si Bea kay Vincent Co ay agad nitong naging malaking balita. Si Vincent ay kilala bilang isang prominenteng pamilyang negosyante sa bansa na inuugnay sa Pure Gold Business Empire. Ang relasyon nila ay agad na nakatawag ng pansin dahil tila kombinasyon ito ng showbiz at business elite circles. Sa mga susunod na buwan, kapansin-pansin ang pagiging masaya at komportable ng dalawa sa piling ng isa't isa. Bagamat hindi palaging lantad sa publiko ang kanilang relasyon, may mga pagkakataong nakikita silang magkasama sa events, travel photos at social media posts. Kalaunan, nagsimulang lumutang ang mga chismis na umano'y naghahanda na sila para sa kasal. Ang Spain pa nga raw umano ang nagpipisil na venue ng naturang pag-iisang dibdib na mas lalong lumakas ang usapin matapos mapansin ng ilang netizen na may mga kamag-anak umano si Bea na nasa Spain. So, sa issue naman po ng prenup, no, bilang sentro ng intriga, isa sa pinakamainit na bahagi ng kanilang kontrobersya di umano'y prenuptial agreement issue. Ayon sa ilang entertainment reports, nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan kaugnay sa prenup. May mga ulat na nagsasabing nais umano ng panig ng pamilya ng businessman na magkaroon ng legal financial protection bago ituloy ang kasal. At sa mundo ng malalaking negosyante at prominenteng pamilya, hindi naman talaga bago ang pagkakaroon ng prenup agreement. Karaniwan itong ginagamit upang maprotektahan ang asset at financial interest ng magkabilang panig. Ngunit sa mata ng publiko, naging emosyonal ang usapin dahil marami ang naniniwalang kapag tunay ang pagmamahalan, hindi naman kailangan talaga ng ganong kasunduan, 'di ba? So dahil dyan, meron din pong mga aligasyon laban sa management. Mas lalong naging controversial kasi ang usapin nang may mga ulat na nagsasabing hindi lamang prenup ang dahilan kundi pati na rin umano ang impluwensya ng management at mga advisors ni Bea. Ayon sa ilang entertainment reports, may mga taong malapit umano sa aktres na nag-aalala na baka maapektuhan ang kanyang karir kapag nag-asawa na siya at tuluyang bumuo ng pamilya. Oh my G. May aligasyon pang di umano'y may mga taong nais pigilan ang posibilidad na bumagal ang showbiz career ni Bea dahil isa siya sa pinakamalaking artista sa industriya. Natural lamang umano na marami ring professional at financial interest ang nakapaligid sa kanyang career. Bagamat wala pang direktang konfirmasyon mula kay Bea o sa kanyang kampo, ay naging malaking usapin ito online. Maraming netizen ang nagtatanong, totoo nga bang may nakikialam sa relasyon nila? Posible bang may pressure mula sa management? Hanggang saan dapat ang papel ng handler sa personal na buhay ng isang artista? Mahalagang tandaan na hanggang ngayon ay pawang haka-haka pa lamang ang mga ito at wala pang opisyal na pahayag mula sa magkabilang panig. So hindi na rin po bago sa showbiz industry kasi ang ganitong intriga. Maraming artista ang nakakaranas ng too much pressure pagdating sa kanilang personal na relasyon. Sa kaso kasi ni Bea, mas tumitindi ang atensyon dahil matagal na siyang nasa industriya at isa siya sa pinakarespetadong aktres sa bansa. Sa loob ng mahigit 2 dekada sa showbiz, ilang beses nang naging laman ng balita ang kanyang love life. Naranasan niya ang highly publicized relationship at breakups, kaya naman mas maingat na rin siya ngayon sa pagbabahagi ng personal na detalye. Bilang mga celebrity kasi, kailangan mahirap paghiwalay ng personal at professional life. Kapag sikat ang isang artista, maraming tao ang nakadepende sa kanilang karir. Una, yung kanilang management, yung kanilang endorsement, TV network, pelikula, negosyo, at maging ang kanilang public image. Kaya hindi na rin po tayo magtataka at maraming opinion ng lumalabas kapag usapin na ng pag-aasawa at posibleng pagbabago ng priorities. So, yun po yung ilan sa mga ilan sa mga balitang lumabas na parang meron pong part sa parte ni Miss Bea ang talagang yun po yung parang nakikialam doon po sa kanilang wedding, no? Hindi natin alam kung totoo ba talagang yung management niya kasi parang 'di ba bilang isang artista, meron ka namang personal na desisyon. Hindi mo kailangan independe doon po sa yung management or handlers, not unless na talagang meron po kayong proyekto na kailangan gawin na urgent na masasagasaan yung date ng inyong kasal, 'di ba? So
pwede po yun. Pero as of now, wala pa rin pong malinaw, no, kung ito ba talaga itutuloy or ikakansela. So kayo po, anong niyong saloobin patungkol dito, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone!